Kayo po ba excited na to receive the Word of God ngayong araw na ito? Amen? Tingin po kayo sa kaliwa, sa kanan, sa likod, at sa harap. Kung hindi nyo kilala yung katabi nyo, makipagkilala na rin po kayo. Okay? Tanungin nyo na rin siya, kamusta po? Salamat po sa pagpunta. If somebody invited you, pasalamatan nyo po sila because they just invested in your eternity. No, napakalaking bagay po na may nag-iimbita sa inyo na makapagsimba sa simbahan sapagkat nakakapag-invest po kayo sa inyong eternity. Okay? So we believe that today we are going to encounter Jesus as we study the Word of God today. Ang prayer ko sa Panginoon, Lord, yung Word na aming marireceive today is going to be timeless. Hayaan mo, Panginoon, na kahit na yung mga taong makikinig nito 7 years later, makikita pa rin nila at mararanasan pa rin nila ang kapangyarihan ng iyong mga salita. So are you ready to receive God's Word today? Sige nga po, are you ready to receive God's Word today? Are you ready to receive God's Word today? Paalala ko lang, hindi na po Good Friday ha, tapos na po yung Good Friday. Buhay po si Jesus, okay? Jesus is alive, okay? Kahit yung langaw, hindi mabubugaw sa amen natin, amen. Kayo po ba excited na to receive God's Word? Bago tayo magbasa ng verse, sabihin ko muna ang title natin. Hallelujah, excited ako dito. Ang ating po pag-uusapan ngayon, bago ko sabihin pala, please, kung kayo po nanonood online, please share this live stream experience to as many people as you can kasi marami pong nandito sa in-person na nandito ngayon because somebody shared this experience to them. So please do so and give your friends a favor, mga kapatid, as we study the Word of God today. Father, ang dalangin ko, patuloy na samahan nyo kami at ingatan nyo kami na ang iyong mga salita ay maging transformational sa aming buhay. Allow our hearts to be open to receive it right now. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating po mensahe ngayon ay pinamagatan kong daring faith. Daring faith. Everybody say daring faith. Hindi lang to basta faith, kundi ito'y faith na daring. Ibig sabihin, you are willing to take that risk. Today, we are celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. Hindi ko po alam kung ano ang inyong religious background. Pero ang akin lang pong alam, ang resurrection ni Jesus Christ ang central thrust ng ating Christianity. Ang resurrection ni Jesus ang central doctrine ng ating pagiging Kristiyano. In fact, I believe with all my heart that the resurrection of Jesus Christ is the greatest miracle of all time. Amen? Because Jesus was crucified, He died, buried, but as He has prophesied and promised, He will rise again from the dead, and He did. Sabi ng scripture, on the third day, Jesus rose again from the dead. Ang resurrection ni Jesus Christ, hindi dapat natin minamaliit, hindi natin kinakalimutan. Because ang resurrection ni Jesus Christ showcases the immense power of our Almighty God. Amen? Alam ko si Lazarus ay nabuhay na maguli. Alam kong yung babae na anak ni Jairus na 12 years old ay nabuhay na maguli. Pero si Jesus Christ iba. Kasi si Jesus, bago pa man siya mamatay, pre-prophesy niya na after 3 days, He will rise again from the dead. Listen to me. Madali kasi yung namatay ka na wala kang assurance na mabubuhay ka. Tulad ni Lazarus. Nung siya'y namatay, wala siyang pinangakuan na mabubuhay siyang uli. Nung namatay yung babae dun sa anak ni Jairus, yung sinabihan ng Lord na Talita Kumi, little lamb arise, hindi siya nangako na mabubuhay siya maguli. Pero si Jesus lamang, yung kaisa-isa na bago pa man mamatay, ilang beses niyang sinabi, abangan ninyo. Babangon muli ako mula sa pagkapatay. Ibig sabihin, meron siyang pre-prophesy, meron siyang ipinangako. At ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, hindi po ito kwento-kwento lang at haka-haka. Alam kong marami ang nagdududa patungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Pero ang pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesus was witnessed and attested with hundreds of witnesses. Ibig sabihin, hindi lang ito basta kwento ng isang tao. In fact, maraming tao ang makakapag-testify, nakita mismo ng kanilang mga mata na si Jesus, oo, namatay, pero hindi na natiling patay sapagkat on the third day, He rise again from the dead. Bakit? Kasi si Jesus na mismo ang nagsabi, oo, ako'y mamamatay, pero pagkatapos ng 3 araw, ako'y muling mabubuhay. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus lamang ang may kakayanan na makapagpabalik ng isang patay patungo sa pagkabuhay. Ang sabi ng John chapter 11 verse 25, Jesus told her, Jesus said, I am the resurrection and I am the life. Anyone who believes in me will live even after dying. Praise the Lord.
Hallelujah. Ibig sabihin, si Jesus mismo ang nagsabi, ako ang muling pagkabuhay at ako ang buhay. And to believe in the resurrection is to believe in the Lord. Kung ikaw ay naniniwala kay Lord, dapat naniniwala ka na si Jesus ay muling nabuhay mula sa pagkapatay. Ibig sabihin, kung ang Diyos natin ay nag-i-exist at ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang lumikha ng universe, ang Diyos na ito ay may kakayanan na buhayin ng anumang patay. He has the power to raise the dead. Kasi kung walang ganitong kapangyarihan ng Diyos, He is not worthy of your faith. Kung walang ganitong kapangyarihan ng Diyos mo, He is not worthy of your worship. Kasi kung sino lang ang may likha, siya lang ang may kakayanan na ibalik ang patay muli sa pagkabuhay. Siya lamang ang may kakayanan na tanggalin ang kamandag ng kamatayan. O death, where is your sting? Siya lang ang may kakayanang tanggalin ang kamandag ng kamatayan because death has no power over Him. Let me repeat, death has no power over Jesus. Alam nyo, ang mother of all fear is fear of death. The mother of all fear is fear of death. Pero si Jesus hindi niya kinatakutan ng kamatayan. Bakit? He has power over death. Merong kapangyarihan ng Panginoon over death. Kapangyarihan na wala yung nanay mong sumakabilang buhay na. Kapangyarihan na wala yung tatay mong sumakabilang buhay na. Kapangyarihan na wala yung lolo at lola mo na sumakabilang buhay na. I don't want to be insensitive, but what I'm trying to say, wala silang kapangyarihan, pero yung Diyos na pinaglilingkuran mo, meron. Let me repeat, death has no power over Jesus. And let me just say this, a profound statement for everyone to hear. Jesus is the Messiah. Jesus is the Messiah. And Jesus is God. Jesus did not just die. He rose again from the dead. At dahil si Jesus Christ ay muling nabuhay mula sa pagkamatay, meron tayong pag-asa sa hinaharap na tayo man kung mamamatay ay muling bubuhayin ng ating Panginoon. Yun ang tinatawag nating future resurrection. And bago ako magpatuloy, I want to invite you sa next series natin. Next Sunday, we are going to start a new series. It's called The Beginning of the End. We are going to talk about the end times, the rapture, the tribulation. I believe, I hope and I pray that this next 3 weeks, God is going to answer a lot of questions in our heart patungkol po sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay hindi lang basta namatay, kundi nangako siya na babalik siyang muli. At kung nangako ang Diyos na babalik siyang muli, ba't ka pa maniniwala kung hindi ka naniniwala na kaya niyang buhayin yung kanyang sarili mula sa pagkamatay? Pero dahil naniniwala tayo na si Jesus ay nabuhay mula sa pagkamatay at tinupad niya ang kanyang pangako at ang kanyang propesiya, ibig sabihin yung kanyang another prophecy that He will come back again ay pwedeng-pwede nating paniwalaan. It was witnessed and attested with hundreds of volunteers. Ang sabi ng witnesses rather. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 3. For what I received, I passed on to you, ang sabi ni Apostle Paul, as of first importance. Ibig sabihin, kung ano man yung ipapasa ni Apostle Paul, yung susunod na mababasa natin ay importante. Ano ito? That Christ died for our sins according to the scriptures. Let me just say this to you. There is a great news about the cross. Dahil sa kabila ng ating pagkukulang at pagkakamali, merong Jesus na namatay para sa iyo at para sa akin. We are not perfect, but He is our perfection. Marami kang pagkukulang at kahinaan, pero sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus, lahat ng ating mga problema ay tinugunan niya. He conquered death, He conquered guilt, He conquered shame and condemnation. Verse 4. Yes, He died, but He also was buried, and He was raised on a third day according to the scriptures. Verse 5. And that He appeared to Cephas. He appeared to Cephas, and then to the 12. After that, verse 6, He appeared to more than 500 of brothers and sisters at the same time. Hindi mo to pwedeng i-invento lang kasi sabay-sabay silang naka-witness ng muling pagbabalik ng ating ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus. And most of whom are still living, though some have fallen asleep, some have died. And then verse 7, and then He appeared to James and then to all the apostles. Ibig sabihin, ang resurrection ni Jesus Christ ay validated ng napakaraming witnesses. Hindi ito katang-iisip. Pero yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus validated His deity, yung kanyang pagka-Diyos. Yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ validated His sovereignty. It validated the Old Testament prophecy about Jesus Christ, the Messiah. Let me say this to you. Alam niyo ba mga kapatid na merong at least 300 prophecy sa darating na Messiah sa Old Testament pa lang.
Bago pa dumating si Jesus, thousands of years ago, meron nang iprophesy na merong isang Mesaya na darating na magliligtas at magpapatawad sa ating mga kasalanan. At napakaraming prophecy. 300 prophecies, at least 300 prophecies, ang nagsasabing kapag nakita nyo ang mga senyalis na ito, ibig sabihin siya na ang Mesaya. Ang catch ganito, yung prophecy na to was specific enough. It was specific enough that the mathematical probability is almost improbable and is almost impossible. Sa sobrang dami. Na sabi ng maraming mathematician, kahit handful lang out of 300 prophecy, halos imposible na. And yet, Jesus when He came, He fulfilled these prophecies. It's mathematically impossible, pero dahil si Jesus talaga yung na-prophesy na darating para sa iyo at para sa akin, yung imposible naging posible. So si Jesus, nung siya'y nabuhay na maguli, is a statement for all of us. Every time you see that logo sa ating harapang Jesus is alive, every time we sing this song, Jesus is alive, it is a statement of victory, hindi lang kay Jesus, kundi sa iyo din. Kasi kung si Jesus nabuhay na maguli at siya'y buhay, ibig sabihin, pag nananalangin ka, naririnig ka niya. Kasi hindi siya patay eh. Kapag dumulog ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, nandyan siya para tanggapin ka sapagkat ang Panginoon na pinaglilingkuran mo ay buhay. At dahil si Kristo ay nabuhay na maguli, ito'y katunayan na yung Kanyang mga pangako ay Kanyang tinupad. At nangako uli siya na siya'y babalik muli. Jesus is alive. Alam niyo ba mga kapatid, ito ang eksaktong mensahe na pinipreach at ginagamit ng mga disciples habang sila'y nangangaral ng scripture at habang sila'y nagpapagaling ng mga may sakit. Yung early church sa pangunguna ni Peter, ni John, and later on ni Apostle Paul, they kept on preaching that this Jesus that you crucified rose again from the dead. Na itong ipinako sa krus ay yung Mesayang ipinangako sa bawat isa sa atin na magliligtas sa sangkatauhan at magpapatawad ng ating mga kasalanan. At dahil gamit-gamit po nila ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus Christ, ang mga disciples performed countless of miracles. Hindi na mabilang ng mga milagro ang kanilang nagawa. Dahil gamit nila yung kapangyarihan at authority na si Jesus ay muling nabuhay mula sa pagkamatay. Alam niyo, there is power in the resurrection of Jesus Christ. Kapag binabanggit mo, pag pinag-aaralan mo, pag pinapaulit-ulit mo, para bang there is something within you na parang kahit you are weak, you find hope. Kasi alam natin na si Kristo ay hindi nanatiling patay, kundi siya ay muling nabuhay. At every time pinipreach to ng mga disciples back in the day, ang mga tao talagang naniwala sila. In fact, there is a story in Acts chapter 3 kung saan pagkatapos ng pagbaba ng Holy Spirit sa Acts chapter 2 and all those people na nasa upper room ay na-fill ng Holy Spirit. You remember that story? Ang sabi ng scripture, dahil sila ay filled with the Holy Spirit, nagkaroon sila ng boldness to share the gospel. And then one day, sabi ng Bible, si Peter and John, habang sila'y papasok ng synagogue, ng simbahan, ng church building at that time, merong isang lalaki doon na lumpo at namamalimos. Nanghihingi siya ngayon ng limos, alms, palimos po. And then sabi ni Peter and John, silver and gold I have none, but in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. No, notice hindi nila sinabi, na in the name of Stephen, rise up and walk. Kasi kahit anong gamit mo sa pangalan ko, hindi magkakaroon ng milagro. Pero gamitin mo ang pangalan ni Jesus. Kahit anong gamit mo ng pangalan ng Marites, Judith, Jonah, kahit anong pangalan, walang kapangyarihan. Pero yung pangalan ng ating Panginoong Jesus is so powerful na sabi niya, wala akong kakayanang bigyan ka ng ginto, wala akong kakayanang bigyan ka ng silver, wala akong 24K, wala akong 925, pero meron akong Jesus, Jesus. And in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he did. Lumakad siya. At yung sikat na lalaking ito na hindi nakakalagad, na laging nakatambay sa pintuan ng simbahan, all of a sudden, out of nowhere, he was able to walk. Bakit? Ginamit ni Peter and John yung kapangyarihan ng resurrected Jesus Christ. Kasi kung patay si Jesus, mananatili siyang lumpo. Pero dahil si Jesus ay buhay, nakalakad siya. Yung hindi niya kayang gawin, nagagawa niya. Ano kaya yung mga lumpo issues na meron tayo na hindi natin magawa on our own, pero dahil sa resurrection power ni Jesus Christ, we can do it. Pero alam nyo, kahit na
may isang milagro, hindi lahat ng tao natutuwa sa miracle, correct? And true enough, ang sabi ng scripture, yung mga Pharisees, Sadducees at mga religious leaders, nung nakita ngayon nila itong lalaking ito na dating lumpo, nung umaga pinuntahan nila, lumpo pa paglabas nila, nakalakad na kaagad Biglang nagkaroon ng milagro, nagtanong sila ngayon, sino nagpagaling sa'yo? Ito pa namang lumpong to, lagi nakadikit kay Peter and John, at that time, at lagi nilang sinasabi, si Jesus Christ, pangalan ni Jesus, ang resurrection power ni Jesus Christ, ang nagpalakad sa akin. Hindi maniwala ang mga taong ito. Kaya nga nagkumpul-kumpul ang mga tao, nag-ipon-ipon ang mga tao, they are so curious. Paano nakalakad? Paano naka-encounter ng milagro? Because kung ano man yung nangyari sa kanya, gusto rin natin mangyari sa atin. Kung ano man yung meron siya, gusto natin magkaroon tayo para anumang issues na meron tayo, anumang lumpo issues na meron tayo, ay ma-address ng Panginoon. Correct? Nagtipon-tipon ng mga tao, nakita ni Peter ang isang opportunity to share the gospel. Kasi may milagro In fact, ang Jesus is alive ay nagsimula sa isang miracle. Kaya naging simbahan. Because somebody, amen, was delivered from demon possession. And because of so many eyewitnesses, hindi nila ma-deny kasi totoong nangyari sa harapan nila. And ganun nga nangyari. Sa dami ng mga tao na curious kung paano ito nangyari, nakita ni Peter, opportunity ito, ipipreach ko ang gospel. Preach niya ang gospel. Alam niyo, sabi ni Peter sa kanyang preaching, sabi niya, bakit pa kayo nasa shock na nangyari ito sa taong ito? Tignan niyo to. Ang sabi na Acts chapter 3 verse 13 to 16. For it is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of all our ancestors who brought glory to his servant Jesus by doing this, the miracle. This is the same Jesus whom you handed over and rejected before Pilate. Parang sinisi niya pa. Despite Pilate's decision to release him. Verse 14. You rejected this holy, righteous one and instead demanded the release of a murderer. Naalala niyo yung story? Na nung hinarap si Jesus sa Pilato, saktong Passover celebration, magpapakawala sila, merong pardon na isang preso, pinapili sila, si Jesus o si Barabas. Sino pinili nila? Si Barabas. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul. Mas pinili niyo pa yung mamamatay taong pakawalan kaysa kay Jesus na walang kasalanan? Yung holy and righteous, yun pa ang dinala ninyo patungo sa kamatayan? Verse 15. You killed the author of life, but God raised him from the dead. And we are witnesses of this fact. Kapag witness ka talaga, hindi mo mapapasubalian. So now, verse 16. So now, through faith in the name of Jesus, through faith in the name of Jesus, this man was healed. Whoa! And you know how crippled he was before. Wow. Alam niyo naman kung gaano siya kalumpo. Kilala niyo siya Sikat to dito, di ba? Nandito to lagi nakaupo. But in the name of Jesus Christ, he was able to walk. Faith in Jesus' name has healed him before your very eyes. At habang pinipreach ni Apostle Paul to sa libo-libong mga tao, sabi ng scripture, 5,000 people believed him. Mega church kagad ang church nun. Because 5,000 people believe in what Peter was saying. Na itong crucify nila na si Jesus na ito, ang siyang parehong Diyos na nabuhay na maguli at nagpagaling sa taong ito. At dahil nagkagulo-gulo na, ang daming taong naniwala kay Peter, lumapit ang mga religious leader at kinonfront si Peter and John. Sabi nila, ano itong pinapangaral nyo patungkol kay Jesus na namatay at muling nabuhay? Kaya nakalakad tong taong ito? Ay dahil si Jesus na namatay. Pinapangaral nyo yung resurrection power ni Jesus Christ. Kinonfront sila ng mga Sadducees, ng mga Sanhedrin, ng religious council or religious court at that time. At dahil sila'y nakaharap, mga kapatid, ang sabi ng scripture, even the high priest was there. Si Caiaphas, si Anna, si Alexander, lahat ng mga pinakamatatas na posisyon sa mga religious leaders. Big deal sa kanila na yung nasa harapan lang nila, nasa pintuan nilang dating pilay, ay ngayon nakakalakad na. Kaya pinatawad nila si Peter and John. They were very disturbed sa pinipreach ni Peter and John na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus, kaya mong magpalakad ng lumpo at kaya mong bumuhay ng mga patay. Kaya nung nagtanong mga religious leaders, ang sabi ni Peter, gusto niyo bang malaman kung bakit siya gumaling? Tanungin ko rin kayo, gusto niyo bang malaman kung bakit siya gumaling? Ang sabi ni Apostle Paul, ang sabi ni Peter, he was healed because of the powerful name of Jesus. Hindi sinabing sumunod siya sa kautusan, hindi sinabing sinunod niya ang inyong mga ritual,
Hindi sinabing sumunod siya sa inyong mga laws, kundi siya ay pinagaling at siya ay gumaling dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. And then Apostle Peter goes on to say, I just want to tell all of you that there is no salvation found in no one else. That God has given no other name under heaven by which we must be saved unless you call on the name of Jesus Christ. At dahil sa ginawa ni Peter na ito, na-amaze sa mga Pharisees, educated Pharisees, na-amaze ang mga religious council kasi si Peter is an ordinary guy na nakagawa ng extraordinary miracle. Walang special training, walang special education, pero ginamit ng Panginoon para maghatid ng isang milagro, and all of them were amazed. Sapagkat hindi nila kaya kung sila lang, pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo, silang lahat ay gumaling. Gusto nilang parusahan si Peter and John, gusto nilang ipakulong si Peter and John, pero hindi rin nila madidinay kasi katabi nila yung lalaki. Nakilala nilang dating lumpo pero ngayon na nakakalakad. So hindi nila pwedeng ipakulong sapagkat na-witness mismo nila na may kapangyarihan niya talagang nangyari at may milagro nga talagang nangyari. Kaya nga sabi ng mga Pharisees at ng religious leaders, we cannot deny the miracles you perform kasi everybody in Jerusalem have witnessed it. Hindi natin pwedeng i-deny ang inyo. You are too explosive to be handled. Pero ganito na lang ang sabi ng mga Pharisees. Simula ngayon, wag na ninyong ipapangaral ang patungkol kay Jesus na sinasabi niyong muli siyang nabuhay. Hindi siya muling nabuhay. So pinigilan nila ngayon ng mga disciples at sinasabi nila, itikom, shut up. Hindi totoo ang inyong pinipreach. At sabi ni Peter and John, we would rather obey God than men. Because people will silence your faith and people will silence your belief. Pero hindi ka mapapatahimik kung nakita at na-witness mo ang lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Trineten sila, winarningan sila na wag na muling mag-i-speak at mangangaral patungkol kay Jesus, kaya silang lahat ay nanalangin. Acts chapter 4 verse 29. Are you still with me? Nanalangin sila sa Panginoon, sabi nila, and now, O Lord, hear their threats. Parang nagsusumbong sila sa Panginoon, Lord, tinatakot nila kami. Sinasabi nila, papatayin daw kami ulit pag nag-preach kami patungkol sa iyo. And give us your servant great boldness in preaching your word. Now listen, verse 29. Sabi nila, Lord, hear their threats, but give us great boldness in preaching the word of God. Naku, ako, si Peter, ako ang early church. Sasabihin ko, Lord, tinetreaten po kami, Pwede po ba magpabagsak kayo ng apoy para mamatay na po silang lahat? Lord, may mga lumalait sa akin. Pwede po ba, Lord, mamatay na po silang lahat? Correct, di ba? Minsan tayo, pag may mga threats sa buhay natin, pag may mga challenges, ang gusto natin yung challenge mawala. Kung sino man yung threat, mawala. Pero tingnan mo ang prayer nila. Na-recognize nilang may threat, pero hindi nila pinag-pray na matanggal yung threat. Ang pinag-pray nila, dagdagan mo po yung boldness namin to preach the word of God. Kasi alam namin yung mission namin is so big na hindi kami pwedeng patahimikin ng kahit sino lang. Sapagkat yung aming pinipreach ay is something na hindi lang namin basta nabasa sa libro, hindi lang namin narinig sa ibang tao, na witness mismo namin. Na si Jesus ay muling nabuhay. At kahit anong threat at kahit anong banta sa aming buhay, hindi kami hihinto. So Lord, ganito na lang, bigyan mo kami ng boldness para lalo pang tumapang kami. To preach your word. Verse 30, stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. And after this prayer, verse 31, the meeting place shook and they were all filled with the Holy Spirit for the second time and they preached the word of God with boldness. You know what happened? Dahil hindi nila pinag-pray na yung mga threat mawala, mamatay ang mga threat, alam niyo nangyari? Pinakawalan sila ng mga Pharisees. Sabi nila magkakarayot pagka kinulong natin tong dalawang ito, pakawalan na lang natin, bantaan na lang natin na wag na uli sila magpipreach about kay Jesus Christ. And that's what we call daring faith. Kasi sometimes, when we encounter challenges in our life, alam natin na si Kristo ay muling nabuhay. Alam natin na si Jesus ay nagpapagaling. Alam natin na si Jesus ay nagpo-protect. Alam natin na ang ating Panginoong Yesus walang imposible sa Kanya. Pero sometimes when we face impossible situations in our life, lagi pinagpipray natin, Lord, may mga problema sa aking harapan, may mga giants, may mga walls sa aking harapan. Pwede po ba matanggal na po ang lahat ng mga bagay na ito? Pero ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon ngayon, if you really believe what you believe, if you really believe that Jesus Christ rose again from the dead,
Anumang challenges na ating kaharapin. It's not about the challenge in front of us that is important. What's most important is the God behind us na laging nandyan sa atin to help us get through. Bakit? Ang bawat Kristiyano, mga kapatid, katulad ng early disciples, naniniwala ko kailangan nating manalangin, Lord, bigyan mo kami ng faith that is so daring. Pag sinabi nating daring, articulate faith. Pag sinabing articulate, you know what you are saying. That you are not just saying na nabuhay si Jesus Christ, pero you don't believe that Jesus rose again from the dead. Kasi ang isang Kristiyanong naniniwala na si Jesus ay talagang muling nabuhay. You cannot silence them. Hindi mo sila mapapatahimik sapagkat nakita nila mismo ang galaw ng ating Panginoon. Nararanasan nyo ba minsan, pag nag-i-invite kayo ng kaibigan nyo sa church, kapamilya nyo sa church, ang unang tanong sa atin, ano bang meron dyan? Tapos ikaw naman, hindi mo rin masabi kung anong meron. Kasi hindi mo naman pwede sabihin may lights doon. Hindi mo naman pwede sabihin may banda doon. Hindi mo naman pwede sabihin may poging pastor doon, di ba? Alright? Oh, alam ko, ganyan talaga dapat. Pero hindi mo naman pwede sabihin lang yun kasi makikita rin nila yan sa labas. Mas magagaling na banda pa. Mas magagandang ilaw pa. Amen? Mas malamig na church pa. Correct? Pero bakit you invite them to church? Bakit ini-invite mo ang pamilya mo na magsimba every Sunday? Because you believe that there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Hindi natin tinataas ang pangalan ng ating simbahan, ang pangalan ng ating pastor, ang pangalan ng ating mga leaders, ang tinataas natin yung pangalan ng ating Panginoong Yesus. At kung ikaw ay naniniwala talaga sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus, walang makakapagpatahimik sa iyo. Katulad nila Peter and the early church, their faith is so daring. They are so bold. Ang boldness, mga kapatid, dito sa Greek, ang ibig sabihin is the absence of fear. Wala na silang kinakatakutan. Ang sinasabi nila, Lord, anumang challenges, sino man ang aming nasa harapan, anumang threat na pagpatay o pagpapakulong, we're not afraid anymore. Severe or mild threat, we don't fear anymore. Grant us boldness. People wanted to silence us, but bold people will keep on talking about Jesus Christ. Whatever it takes, Lord, gagawin namin for your glory. Everybody say, for your glory. For the glory of God, we will. For the glory of Jesus Christ, we will keep on preaching His word. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. And the struggles of the early church, hindi natapos. Pagkatapos na ang ating Panginoong Yesus ay muling nabuhay, sunod-sunod ang mga threats sa kanila, ang mga disciples namatay. Even si Peter was crucified upside down. Si James, pinugutan ng ulo. Marami mga disciples ang iba't iba ang kanilang mga pinagdaanan just because of their bold faith. That's just because they have faith to believe in the impossible. And naniniwala ako, mga kapatid, every Christian, every believer of Jesus Christ needs to pray this prayer. Na Lord, hindi ko man matatanggal ang mga challenges, ang mga problema. Meron pa rin kaming financial issue. Ang mga magulang ko hindi pa rin magkasundo. Ang pamilya ko ayaw magbati. Meron pa rin kaming problema sa aming finances. May sakit pa rin ang aming mga anak. May sakit pa rin ang aking mga magulang. Pero Lord, bigyan mo ko ng boldness na suungin at harapin ang lahat ng mga pagsubok na ito. Na kahit may threat ang kaaway para pahintuin kami, patahimikin kami. Because naniniwala ko, sometimes kung hindi ka mapipigilan ni Satan na i-preach ang gospel, gagamitin ni Satan na i-discourage ang iyong puso na makapagpatuloy sa Panginoon. Minsan kung hindi ka niya masasaktan, ang sasaktan niya yung mga kamag-anak mo para ikaw mismo ang sumuko. Minsan sa sobrang tapang mo sa pananampalataya mo, ang gagalawin niya yung finances mo. Tignan mo si Job. Hindi niya magalaw si Job. Anong ginalaw ni Satan? Yung finances niya, yung wealth niya, yung health niya, yung family niya. And sometimes dahil very bold tayo sa ating pananampalataya, hindi tayo mapatahimik ng kahit sino. Kaya minsan gagamitin ni Satan ang mga circumstance to discourage us. You will encounter sufferings, you will encounter pain. Makakaranas ka ng hindi magagandang pangyayari sa iyong buhay, pero I want to encourage you, don't give up. Huwag ka sumuko. Kasi yung Diyos na ating pinanampalataya ng muling nabuhay nangako, babalik daw siyang muli. At hanggat hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Yesus, magpapatuloy tayo. In fact, ito ang naranasan ng early church. Merong isang church sa Revelation chapter 2, yung Church of Smyrna, na kilalang-kilala ng ating Panginoon because ang Church of Smyrna is also known for their suffering. In fact, ang tawag sa kanila ay suffering church. In Church of Smyrna. And look at this verse in Revelation chapter 2 verse 9. Ang sabi ni Jesus mismo, kung titignan niyo po yung Bible ninyo,
lalo kung papel talaga yan, makakita kayo na yung Revelations 2 verse 9, parang yung Bible ko, pula. Kasi yung mga may pulang Bible, religious yun. Yung mga Bible, malapit sa Diyos pag may pula. Kasi si Jesus mismo nagsalita pag may pula. No? So Revelations 2 verse 9, sabi ni Jesus mismo, listen ha, habang binabasa natin ito, isipin ninyo, galing ito mismo sa bibig ni Jesus. So every word matters. Sabi ni Jesus, I know about your suffering, and I know about your poverty, but you are rich. Kasi ang mga Church of Smyrna, mayaman sila before, pero dahil sa persecution, dahil may mga tao na gustong nanamantala sa kanila, ninakaw sa kanila, sinabihan sila na hindi ibabalik ang kanilang mga yaman kung hindi sila magbabow down sa earthly gods. Pero mas pinili nila ang ating Panginoon. Kaya sabi ng Lord, alam ko mahirap kayo, pero sa akin mayaman kayo. Alam kong wala kayong pera, wala kayong pamasahe pa uwi, pero kay Jesus mayaman kayo. Next, I know the blasphemy of those opposing you. They say they are Jews, but they are not. Because their synagogues belong to Satan. So don't be afraid of what you are about to suffer. I tell you this, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. But be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. Ang daming assurance sa verse na to. Unang-una, assurance sa Panginoon, I know your suffering. It's good to know that God knows what we are going through. Let me repeat, it's good to know that God knows what we are going through. Ibig sabihin ko, ano ba ang pinagdadaanan mo, alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang suffering mo, alam ng Diyos ang poverty mo. Kaya sabi ng Panginoon, don't be afraid. Don't be afraid of what you're about to suffer. Hindi sinabi ng Panginoon, wala nang pagsubok. Hindi sinabi ng Panginoon, wala nang trials. Meron pa rin, pero huwag ka matakot. Remain faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. God knows that we are going to be in pain. God knows that we are going to suffer. God knows that the pressure that you are going through. Alam ng Lord yung mga crushing, alam ng Lord yung absolute poverty, pero nangako din ng ating Panginoon, kung ikaw ay magtatapat hanggang wakas, you will receive the crown of life. Kasi in the first place, hindi naman sila mahirap dahil pinabayaan sila ng Panginoon. They are poor because they refused to bow down to Caesar. They are poor because they stood up to their faith. Tinindigan nila ang kanilang pananampalataya, kaya sabi ng Panginoon sa kanila, may mga mas matitindi pang pagsubok na darating. Pero you need to have a daring faith. Pananampalataya na kahit anong bagay ay walang kinakatakutan. Sapagkat ang pinangahawakan mo ay hindi ang iyong sitwasyon, kundi ang pangako ng Panginoon na siya'y buhay at nananatiling buhay. Alam kong marami kayong sinakripisyo. Hindi nyo binaba at kinompromise ang inyong pananampalataya. Pero kung mananatili kayo hanggang wakas, makakatanggap kayo ng crown of life. Which made me realize, and I want to ask you this question, and I want to say this to you mga kapatid, if following Jesus does not cost you anything, you're not really following Jesus. Let me repeat. Alam ko masakit to pakinggan. Okay? But if following Jesus does not cost you anything, you're not really following Jesus. If you are too comfortable following Jesus, kung walang challenges in following Jesus, kung walang persecution in following Jesus, you better check your commitment to God, because following Jesus will always cost you anything. It will cost you something. Laging may sakripisyo pag sumusunod sa Panginoon. Amen. At tayo kapag sinabi natin, magsasuffer ka kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, usually yung suffering, ang interpretation natin, mawawalan tayo ng pera. Magkakasakit yung ating mga mahal sa buhay, magkakaroon ng struggle yung aming negosyo. Pero sa panahon ng mga early church, pag sinabi ng Lord, magsasuffer kayo, ang ibig sabihin nun, pwede kayong mamatay. Pwede kayong makulong, paparusahan kayo, ipe-persecute kayo, pero ang sabi ni Lord sa kanila, pero kahit na parusahan nila kayo, kahit ikulong nila kayo, maging tapat lang kayo hanggang sa ikamamatay ninyo, even to the point of death, and you will receive the crown of life. Grabe. Grabe yun. Ako lang yata nagagrabihan, pero praise God. Grabe. Ibig sabihin pala, kahit pala nagsisimba na ako, may opposition. In fact, let me say this to you. Matatauhan kayo dito eh. Napansin nyo ba kung kailan kayo nagsabi na magsisimba na kayo every Sunday, doon dumami problema ninyo? Oh, I've seen this happen. Meron akong kakilala ha,
Ang ganda ng takbo ng negosyo, kaya nga nagpunta sa church eh. Kasi gusto magpasalamat kay Lord sa lahat. Ang dami, grabe yung branches ng negosyo. Ang laki na nung kumpanya nila. Talagang lumaki yung kumpanya nila dahil sa Panginoon. And then, nung lumaki yung kumpanya, sabi niya, alam niyo, Pastor, dahil sa kabutihan ng Lord sa buhay namin, simula ngayon, nangako kami buong pamilya, magtatapat na kami sa Panginoon at magsisimba na kami lagi. Pagkatapos niya sabihin yun, unti-unting nalugi yung negosyo niya eh. Nagtataka ba kayo, ba't ganun? O wala kasi wala tayong negosyo, no? Kasi pa masyado mataas yung standard eh. Doon muna tayo sa pambiling bigas, ganyan. Pambayad sa Meralco, yung mga ganyan. O, di ba? Pero tingnan nyo, no? Kung kailan siya nangako, nasasamba siya sa Panginoon, bibigay niya ang kanyang buhay, doon nagkasunod-sunod ang mga problema sa kanyang buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi nung hindi ka pa nangangakong susunod ka kay Lord, hindi ka pinapakailaman ni Satan. Sabi ni Satan, wag niyo nang galawin yan, atin naman yan eh. Correct? Oh, sabi ng mga demonyo, masyado ng maraming ari-arian to, wag niyong galawin. Sabi ni Satan, hayaan niyo lang siya mag-enjoy. Atin naman yan eh. Di ba? Pero nung nagsimula ka magsabi, susunod na ako sa Panginoon, biglang nagugulat ka. Yung stocks mo dati, yung mga investment mo sa stocks, ang taas talaga. Nag-i-stocking, taas oh, pataas ang pataas oh. Oh, patok na patok yung Bitcoin nun eh, no? Oh, tapos, nung sumunod ka sa Panginoon, may ektad lahat eh. Bakit? Kasi kapag sumunod ka kay Jesus, laging may resistance, laging may opposition. So, ibig ba sabihin, wag na lang sumunod? No. Susunod pa rin. Kasi kahit may resistance, nandun ang Panginoon. Tatandaan nyo to mga kapatid, lalo na sa nagdadalawang isip ngayon. Dahil matindi mga pinagdadaanan sa buhay. Kung ikaw ay nakakaranas ng opposition, hindi yan laging senyales na mali ang ginagawa mo. In fact, ang opposition sometimes is a reminder for all of you that you are doing something right. Pero kahit hindi maganda ang mga nangyayari sa buhay mo at mananatili kang tapat, ang pangako ng Lord, you will receive the crown of life. Kung magtitiis ka at hindi ka magpapatinag sa kahit anong pagsubok na yung pinapanampalatayanan, daring faith ba? Na kahit parang illogical, pwede mo sabihin, dati nung hindi ako nagsisimba, mas lalong okay pa buhay ko, balik na lang ako doon. Kung magpapatuloy ka, even to the point of death, even to the point of bankruptcy, even to the point of sickness, even to the point of issues and struggle, ang sabi ng Panginoon, ang mananatili hanggang wakas. Be faithful until the point of death, and you will receive the crown of life. That's daring faith. Because you are taking bold steps to the new level of your life. At ang boldness, it requires courage for you to step in and step out of your comfort zone. Kailangan mo manampalataya sa Panginoon na kung ano ang kanyang sinabi. Mananampalataya pa rin ako sa Panginoon kahit na yung nakikita ko ngayon ay hindi okay. Because they kept on believing that Jesus Christ rose again from the dead. Amen? Bago si Jesus Christ, hindi naman sila ginagalaw eh. Pero nung nabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesus and they kept on preaching about Jesus Christ, isa-isa silang nawawala. Ang mga kaibigan nila, unti-unti yung pinapatay. Ang simbahan, pinapatigil, pinapasara. Pero ang sabi ng Panginoon, I know your suffering. I know your struggle. But if you will remain faithful unto the end, even to the point of death, you will receive the crown of life. If you will remain faithful, you will see the impossible, the invisible. Just have confidence in the Word of God that the Word of God will see you through and He will fulfill what He has promised. Sabi nga ng James chapter 1 verse 12, blessed is the man who perseveres under trial because when he has stood the test, everybody say stood the test. Ibig sabihin, yung testing natapos mo. Kung natapos mo ang testing, you will receive the crown of life. Here you go again. That God has promised to those who loved Him. Ginpromisa sang Diyos sa mga nagahigugma sa iya. Sabi nga sa Ilonggo, may pangako ang ating Panginoon sa lahat ng taong nananampalataya sa Kanya. Just remain faithful. Tulad ni Moses. Imagine niyo si Moses, kung tayo si Moses, that we are asked and binigyan tayo ng task ng Panginoon to lead the Israelites from Egypt to the promised land. Dalhin sila sa freedom from slavery. Tapos ang tigas pa ng ulo. 40 years mong kasama sa wilderness, ang titigas ng ulo. Sino sa inyo gusto nyo kasama yung matitigas ang ulo? Huwag kayo titingin sa katabi nyo, baka isipin niya siya to.
In fact, even si Moses, sinabi niya minsan, bago siya mamatay yung remaining years ng kanyang buhay, sabi ni Moses, bakit ko pa i-spend yung remaining years of my life dito sa mga stiff-necked people na ito? Ang titigas ng ulo, tapos sasamahan ko pa. Pero bakit si Moses hanggang sa point ng kanyang death ay nanatili siyang kasama ang mga Israelites? Ba't niya pinagtiyagaan? Bakit niya sinamahan? Kasi may mission siya. May pagtawag ang Panginoon sa kanya. Mas matimbang yung pagtawag kaysa sa aking emosyon. Mas matimbang yung pagtawag ko kaysa sa aking nararamdaman. I've been serving the Lord for 23 years by God's grace. More than half of my life, naglilingkod po ako sa Panginoon. Dumaan kami sa matinding financial issue. Dumaan ako sa suicidal thoughts. I almost commit suicide. I've gone through a lot of difficult moments in my life. Nagawan ako ng maraming kwento. May mga tao na nilait ka, inalipusta ka at di naniwala sa'yo. But after all of these challenges and trials that we've faced, bakit kaya hanggang ngayon nandito pa rin kami? In fact, I don't say this to boast or anything, pero I don't think na merong bagay na makakapagpatigil sa akin na gawin ang aking mga ginagawa para sa Panginoon. Hanggat binibigyan ako ng Lord ng platform to preach His gospel, I will remain faithful in doing that. Kahit patanggalin ng Lord yung influence that I have today at ibalik niya ako sa isang pagkakataon na nangyari sa akin na nagpipreach ako sa 4 o 5 tao sa aking harapan, I will still do it. Kasi kahit 5 o 50, 50 o 500, 500 o 5,000, 5,000 o 50,000 o 500,000 pa yan, hindi sila ang audience na aking sineserve at pinaglilingkuran. I only serve the audience of one, God Himself. Amen? And even to the point of death, we will remain faithful because may calling ang Panginoon. Listen to me, my friends and family. Being a follower of Jesus Christ, claiming the resurrection power of Jesus Christ, marami ka may encounter na mga persecution. May mga taong hindi naniniwala sa ating pinapaniwalaan. Sasabihin nilang sira ulo ka, baliw ka, nagsasayang ka ng oras, sayang ang lahat ng ginagawa mo niyan. Hindi naman nilihim ng Panginoon yun. Sinabi na ng ating Panginoong Yesus, you're about to suffer. In this world, you will face many trials, but take heart because Jesus have overcome the world. Ang wilderness, challenging. Ang disyerto, challenging. Pero ang promised land is always worth it. Ang suffering ay great, pero ang reward is greater. Keep on believing. Amen? Keep on praying. Dalhin mo lang ang iyong pamilya sa church. Kahit na hindi sila naniniwala sa iyo, continue inviting them to church. Continue sharing the gospel of Jesus Christ kahit na pinagtatawan ng kanila because of your faith. Kahit na ngayon parang usong-uso ang pagiging Christian, meron at meron pa rin mga tao na nagdadalawang isip sa pananampalatayang meron ka. Pero ang sabi ng Panginoon, be faithful up to the point of death. Kasi sa pag-aaralan natin sa next series, next Sunday, starting next Sunday, talagang patay kung patay. Hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Pero ang sinasabi lang ng Panginoon, maging tapat ka lang even to the point of death. Kahit sa panahon ng kasakitan at kakulangan, maging tapat ka lang sa Panginoon kasi matindi ang suffering pero matindi rin ang reward. At ang fruit ng iyong faithfulness is multi-generational. Ang fruit ng iyong faithfulness is multi-generational. You're not just doing it for yourself. You are doing this for your sons and daughters, for your apo, for the next generation, so that they will benefit also and they will harvest the fruit of your faithfulness. Just run your own race, I will run mine. Let's run our own race with endurance. The race that God has set before us. May nagsabi nga sa akin, Pastor, ayoko na po tumakbo sa race ko. Bakit? Ang daming kalaban. Ang daming oposisyon. Ayoko na po, susuko na ako. Sabi ko sa kanya, kaya nga race eh. Lahat ng race may kalaban. Kasi kung wala kang kalaban, jogging lang yan. Correct, hindi tayo nagja-jogging. Hindi tayo tinawag ng Lord para mag-jogging. Ang sabi ng Panginoon, run your own race. May mga taong hindi susuporta, hindi magmamahal, hindi makaka-appreciate ang pananampalatayang meron ka. Tapos naniniwala ka pa na si Jesus na hindi mo nakita ay nabuhay na maguli mula sa pagkamatay?
that our faith relies on the resurrection of Jesus Christ? Na ang sabi ng 1 Corinthians 15, kung naabutan nyo yung binasa ni Jenny, kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, our faith is futile and our preaching is in vain. Sayang ang lahat ng ating ginagawa kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesus. And everything we do relies on the resurrection power of and on the resurrection of Jesus Christ. Talagang baliw tayo. Talagang we are out of our minds. Kasi minsan sinabihan kami, kayo mga born again kayo, mga baliw kayo. Oo. Tapos, di ba? Kasi kami naniniwala kami na yung patay pwedeng mabuhay. Na kami, pag namatay, sa muling pagbabalik ni Jesus, bubuhayin kaming lahat at magkakaroon kami ng glorified body, walang wrinkles, walang bilbil, perfect body. Listen to what we are saying. Di ba talaga sa mata at pandinig ng mga taong hindi kumikilala kay Jesus, kahibangan yung ginagawa ninyo. Pero ang sabi ng Panginoon, kahit nahibang ka sa harapan nila, just be faithful. Galatians 6:9, I will close with this. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing. Conditional. If you don't give up. If you don't give up. Gusto nyo ba yung simula nung next sentence? At just the right time, we will reap a harvest of blessing? Gusto nyo? Gusto ko. Pero ano sabi? If you don't give up. If you don't give up, what? If you don't give up doing what is good. Just keep on doing what is good. Just keep on sharing the gospel. Just keep on doing what you're doing for the glory of God. At the right time, you will harvest. Yung katawan nating ito na napeperish, nag-aamoy lupa, katawan natin na namamatay, ang pangako ng ating Panginoong Yesus, kahibangan man to sa pandinig ng iba, na hindi sumasampalataya sa Kanya, pero nangako ang ating Panginoong Yesus sa Kanyang muling pagbabalik. By the way, in case you don't know, in case you doubt it, let me say this to you, Jesus is coming back. Again. Again. Okay? He's coming back. At ang pangako ng Lord sa Kanyang muling pagbabalik, tayong mga patay ay Kanyang bubuhayin at bibigyan ng katawang hindi na peperish. No more sickness, no more pain, no more tears. Sabi mo sa katabi mo, titigan mo na ako mabuti. Yung glorified body ko, ibang-iba. Walang bilbil, walang wrinkles. Amen, hallelujah. If you don't give up, amen. And I believe with all my heart, marami sa mga taong nandito ngayon, if not all of us, will be raptured with Jesus Christ, together with Him. Amen. Just don't give up believing. Have this daring faith. Shall we? Let's bow our heads. Let's pray. Father, we come to you. Open, humble. We want, Lord God, na yung kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay ay maranasan po namin sa amin. Lord, kung hindi man ngayon, daraan kami sa mga mas matitinding persecution at discouragement, sa mga mas matitinding prostrations. Pero salamat sa Resurrection Sunday na ito, na nagpapaalala sa amin na kung ikaw na dumaan sa hirap, ikaw na dumaan sa kamatayan, na pagtagumpayan mo, O Diyos, ang lahat ng ito upang kami sa aming mga challenges ay makapagtagumpay din. Panginoon, sa lahat ng nanghihina, sa lahat ng napapagal, sa lahat ng mga napapagod, ikaw nawa ang maranasan naming lahat. Yung mga napapagod ay makaranas ng kapahingan, ang mga nalulungkot ay makaranas ng kaligayahan, ang mga troubled ay makahanap ng kapayapaan na tanging ikaw lamang ang pwedeng magbigay. And Lord, regaluhan nyo kami ng pananampalatayang articulate, bold, that with what we believe to be true, ay talagang tinitindigan namin at tinatayuan namin, Panginoon. Walang halong pagdududa, walang halong kahit anong takot.
sapagkat alam namin na totoo ka sa iyong mga pangako. Maraming pong salamat sa iyo ang kapurihan at ang kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin muli ang Panginoon.